Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. April 2025, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, ang dami yung energy sa mundong ito. Kung hindi naman magaganap o hindi umangkop sa inyo, ay ibig sabihin ay hindi nyo energy ito. Gawin nyo lang itong guidance, no? But huwag kayo masyadong maapektuhan. Araw, you are on the right path regarding some aspect of your life. May mga aspeto ng buhay mo na nasa tama kang landas. Ituloy mo lang yon. Nandito pa rin, nandito naman si Hope sa nakikita ko dito. Pero know your target dito, sa nakikita ko dito. And we have the ant, work, achievement, success. O yung meron kang curse. May taong galit sa'yo, no? Unahin ko na to. May taong galit sa'yo, yung kinukurse ka niya, or iba kinukurse ka niya, iba dito siguro alam mo yung mga salita or bulong, ganyan. Na yan, may mga misfortune o may mga hindi magandang kaganapan, ganyan. May mga situation na mga hindi magandang mangyayari, ganyan. Mga crisis, mga disaster, ganyan sa nakita ko dito. Hindi naman lahat. Siguro it's more on a problem sa nakita ko dito, no? Kung saan mga aspeto ng buhay mo na yan, no? Kaya nandito rin siguro si Ant, di ba? Work, achievement, and success. Ibig sabihin, you need to give an effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon. Sa lahat ng aspeto mo, syempre. Alam ko naman na nagbibigay ka ng effort doon and hard work. Sa nakita ko, siguro mas more kapag mag-take advantage sa mga gagawin mo this time. Sa nakita ko, kasi di ba si Anne, kasi nagtitink siyang advantage, di ba? Ibig sabihin, bago pa dumating yung mga bagyo o dilubyo or crisis na yan, para hindi magkaroon talaga ng misfortune sa buhay nila, naghahanda na sila. Kaya, it's time na rin siguro na this is the time na ito ang maging action nyo, mga Capricorn. Pero nasa sa inyo, yan, sarili nyong life yan. Guidance lang ako. And reconciliation. Dito yung maaring may tao na maaring may galit sa'yo or galit sa'yo na gusto makapag-reconciliation o gusto niya makipagbate o makipag-usap o kung mayroon kayo nagkaroon ng misunderstanding na tao, ganyan, maaring magkakaroon ng pagbabate sa iba sa inyo, no? May langaw pa. A period of ill health, depression. Ayan, may mga pagdadaanan ka talaga, no? Baka when it comes sa iba sa inyo is kung kayo is nakakaroon ng cursing, ganyan, nagko-curse kayo o nako-curse kayo ng ibang tao, maaring ito ang inyong maramdaman. Yan, may mga maramdaman kayo sa katawan nyo o kaya yung magiging mabigat yung katawan nyo, hindi kayo gaano makapagtutulog, marami kayong maiisip, mga ganyan, sinakta ko, or makakaramdam kayo ng mga depression, pag-aalala. Or kung hindi naman kayo naka-curse, ganyan, maaaring yung iba sa inyo, may mga pinagdadaanan kayo na ill, no health, o ikaw o sa family mo, sa nakita ko, maaaring makakaramdam ka ng mga depression. Kaya kung bago pa man mangyari yon, sa nakikita ko dito, know your target, paghandaan agad, at para hindi dumating itong period na ito. Okay? Mag-focus kayo sa health nyo, sa nakikita ko rin. O dun sa kung sino man ang may health issue sa family nyo, sa nakikita ko dito. Force working against you. Baka ito yun. Diba? Hindi naman natin masasabi kasi kayo lang nakakaalam ng buhay nyo. Kaya kung ayaw natin maganap o mangyari ito, siguro we need to focus sa ating mga salita, sa pakikitungo sa tao, ganyan. O kasi alam mo naman yung kung ano yung ipinula mo, yun ang ating aanihin, no? Sa nakita ko to. Pero mag-ingat pa rin kayo, syempre.
kung ano man yan, or hindi man iyan, yung part na yan, maaring ito is sa trabaho mo, halimbawa, kumbaga, andun yung sitwasyon na sobra-sobra yung trabaho mo, naaabuso ka, kumbaga maliit yung sahod mo, ganun-ganun. Maliit yung sahod mo tapos ang dami mong tinatrabaho, sa'yo lahat nakaaklang, di ba? O kaya may tao na hindi ka talaga gusto, na hate ka talaga niya. Yung nakita ko dito. Baka ikaw yung target niya na inisin. Kumbaga sa dami-dami niyong magkakasamaan sa trabaho, ikaw yung tina-target niya o kaya kapitbahay mo, yung mga ganun. Yan, kung ano man sa ano yan, ipasok mo, no? And February, 2 days, 2 weeks, 2 months, kung March ngayon, April, May, mga ganyan, or past February, no? Ito yung may mga, this is also a problem. This is a storm, no? Kumbaga storm yan. Maari may mga, tulad ng sinabi ko sa inyo, kaya nahandito rin itong si Ann. Ibig sabihin, bago pa dumating ang storm sa buhay mo o problema naman yan, mga distraction man yan, paghandaan mo na. Okay? So nakikita ko dito kasi this is a problem. There's a blow of a storm na magkakaroon ng maaring unexpected to, no? Mga intense disappointment, ganyan, may mga sadness, ganyan, may mga biglaang distraction, calamity. It's more on ano siya, problem and crisis, ganyan. Mga ano, unexpected situation happen. Or kaya naman, sa iba sa inyo, is February, ganyan, maaring birthday ng malapit sa'yo, ganyan, kakilala mo, ganyan. So, nakita ko dito. And meron tayong friendship, real estate, and evidence. O, eto na yun, ano, maaring ito is nakasangkot dito, nakasangkot eh. Tagalog talaga, di ba? Maaring may tao dito na hinahanapan ka ng butas dahil galit sa sayo. Maaring kasama mo sa trabaho o dati mo karelasyon. Maaring they spying you, no? So nakita ko, or someone's against you. Talaga, hinahanapan ka ng butas para masiraan ka niya. O kung ano-ano yung sinasabi niya sa'yo. Dito yun, naghahanap siya ng proof, no? Kumbaga, dahil baka galit siya sa'yo. And syempre, nahandito rin yung pagkakaroon ng a friendship. Mag-ingat ka rin when it comes to a friendship, hindi natin masasabi, di ba? Trust your intuition dito, maaring may mga friendship na maaring hindi sila nagiging totoo sa'yo dito. At maaring sila ay nakikidikit lang sa'yo para magkaroon sila ng information about sa'yo. So nakita ko dito, no? Or kaya rin naman, nandito si real estate, kung ano man yung trabaho na meron ka ngayon, ano? So nakita ko, mag-ingat ka pa rin kasi maari ikaw is madaya kung kayo is nasa real estate na isang sitwasyon o anumang trabaho na meron kayo ngayon, ano, mag-ingat ka para hindi kayo madaya sa nakikita ko dito or malinlang, no? Mag-trust ka talaga sa intuition mo. May tao dito na naghahanap ng ebidensya or kung may karelasyon ka na bababae man yan, ng lalaki man yan, o galit sa'yo, baka hinahanapan ka niya ng kung ano man, no? Para makasira sa'yo. O kung ano man yan, ipasok mo yan si evidence. Nandito rin yung sa will, may mga iba sa inyo siguro, you try to invest then, no? Mag-i-invest na kayo or may mga gagawin kayo ng mga new project. Baka sa iba sa inyo is nagbabayad kayo ng mga bahay, lupa, o bibili kayo ng ganito, ng real estate, mga ganyan, sa nakita ko dito, or malapit sa puso mo. Ganyan, sa nakita ko dito. And baka you try to invest na, no, dito. Pero mag-ingat pa rin kayo. Kailangan nyo, kung papasok kayo sa mga ganitong sitwasyon, kailangan nyo alamin muna maigi kung tama yung pinapasok nyo kasi mahirap ngayon na maraming scam ngayon, no, sa nakita ko dito. Kailangan mong imbestigahan kung totoo ba yung company na yun, totoo ba yung pinapasukan mo, lalo na pag nagpapasa ka ng mga documents, ganyan, magbabayad ka ng pera, lalo na pag involved ang pera, kailangan you need to know talaga, no, sa nakikita ko ito. Baka sakali ikaw is maloko sa nakikita ko dito, no. Kung sa amang investment yan na may related ang money sa nakikita ko dito. And then, nandito rin yung friendship, yan, magkakaroon ng mga connection. Maaring yung iba sa inyo, nasa networking kayo, o kaya nasa place kayo na marami kayong tao, sa nakikita ko dito, or magkakaroon ng mga teamwork, o pag-uusap, or meeting sa iba sa inyo, or magkakaroon ng mga dealing, ganyan, may mga tao na mag-share sila ng goal sa'yo,
or may mga tao na they want you a partnership dito, pero mag-ingat ka kasi nandito si force against you. Hindi ko sinasabi na energy nyo ito, pero hindi rin masama ang pag-iingat. Okay? Nasa sa inyo to, kung gusto nyo i-adapt yung guidance na nandito, nasa sa inyo yon, no? Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Kasi guidance lang to. Tingnan natin. Ano ang iyong energy this month? Ba? Energy mo this April. Ang energy mo this... Saan yun? Okay. Ang energy mo this April, ang nakikita ko sa'yo is, it's good naman, no? Sa nakita ko kasi andito yung strong personality mo, sa nakikita ko dito. Andito, there's a happiness happen. Nakikita ko naman yung kalma ang lahat at magkakaroon ng mga pagkakaisa, andun yung katahimikan, andun yung kapayapaan, andun yung kalmadong situation mo. Sa iba sa inyo ha, sa iba sa inyo. Pero you need to trust intuition kasi nahandito si mga warning sign, no? Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon ako na nakikita dito, siguro may mga ma-reminiscing ka na mga past situation o a good memory from the past na nakikita ko ito. Marirevisit mo siya, yung mga joy, yung mga either to your childhood, ganyan. Yung iba sa inyo is yung friendship mo, baka maalala mo yung mga mamiss kang tao, yung iyong kabataan, mga ganyan, mga nangyaring magaganda in the past, ganyan, maaaring marirevisit mo yun sa nakikita ko dito. Andito rin yung situation, yung iba sa inyo siguro magkakaroon ng mga celebration by April, o kaya magkakaroon ng mga getting together when it comes to your close friend, close relationship, family unity, reunion, ganyan, or magkakaroon sa iba ng mga surprise parties, event, ganyan, o mga pupuntahan kayong wedding, di ba? O meron sa community rin, ako na nakikita sa iba sa inyo, or teamwork tulad nito, no? Sa nakikita ko dito, baka magkakaroon ng pagkikita-kita talaga. Or may pupuntahan ka lang na wedding. Or may iba sa inyo, maaring may mga coming home. Maaring may galing na ibang bansa, galing ng probinsya, galing ng ibang baryo, ganyan. Or ikaw ito, ganyan. So, magkakaroon ng ganon situation. Nakikita ko naman, magiging masaya. Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor and success this time also sa iba sa inyo, together with your close relationship, family man yan, kung sino man yan. May mga success, prosperity naman din sa nakita ko dito. It's more on, ano siya, excitement situation happen into your life sa iba sa inyo. Ganun yung nakikita ko sa iyo is exciting feelings and happy feelings. Yan yung mga fun, happiness, enjoy, ganyan. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Parating kay Capricorn. Pwede explain. Ay, ano ba to? Parang iba yung nahawakan ko. Iba nga yung nahawakan ko. Sabi ko, ba't iba? Okay. Tinaanin natin. Ba't parang iba tong hawak ko? Ba yun, nagka-ano-ano na. Ah! Nasama ko pala siya dito. Ayan. Kaya pala sabi ko, bakit nahaluan? Uy. Okay. Ang parating sa iyo, sa nakita ko to, may makikipag-usap sa iyo. Ganyan. May makikipag-usap sa iyo. Hindi ko alam, siguro sa iba, hihingi siya ng tulong sa iyo or tutulungan mo siya. Sana wag mangutang, no? O manghiram ng pera. Kasi ang nakita ko dito, when it comes dito, is magkakaroon ka ng indecision situation. Kumbaga magkakaroon ka ng option. Halimbawa, manghihingi siya ng tulong sa iyo or manghihiram siya. Halimbawa lang or vice versa tayo. Maaring magkaroon ng self-doubt or magkakaroon siya ng thinking of papautangin ko ba siya? Tutulungan ko ba siya? Halimbawa, kung hingi siya ng tulong sa'yo about related to to money, gusto mo man tumulong, wala ka namang kayang itulong. 'Di ba? Kumbaga, sapat lang naman yung meron ka sa kinikita mo. Yung mga ganon. And also, iba sa inyo,
is magkakaroon ng mga peaceful resolution sa mga situation nyo this time, or hindi yung situation na you're thinking dun sa sitwasyon na yun na magkaroon na ng solution. Halimbawa, sa pera, sa trabaho, ganyan. Sa mga tao na nakakasalamuha mo, ganyan. Sa nakita ko dito, maaring nahandin yung situation na gusto mo na magkaroon ng peaceful resolution doon kasi maaring may mga bagay na being held back ka sa nakaraan. No? May mga situation na na-staying put ka kasi dito sa bagay na to. Iba sa inyo, siguro indecisiveness, kumbaga there's a fear of the unknown sa mga bagay o plano mo this time sa nakita ko dito. Kaya medyo malilito ka kung ano yung mga gusto mong balansihin o gusto mong desisyonan this time sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, meron ako nakikita na may tao dito na gusto niyang makipag-reconciliation. Maring friendship o ito, no? Or sino man siya, a part of the family o samahan sa trabaho, karelasyon, sa nakita. Gusto niya makipag-reconciliation sa'yo pero nagkakaroon, hindi pa siya may takot siyang nararamdaman. Sana hindi ikaw ito, no? Ganun, may takot siyang nararamdaman. Yun. Meron din ako nakikita dito, ang parating din sa'yo is, merong isang situation sa buhay mo na nawawalan ka na ng pag-asa na mangyari pa yung bagay na yun. Ganun. Maaring there's a cancel or may mga delay, ganyan, na magaganap o mangyari sa'yo. Halimbawa, gusto kong mag-travel o I plan for a travel. Pero, parang nagiging malabo yung situation na yun kasi maaring dahil sa pera. Kasi maaring nagkakaroon ka ng kakulangan sa pera or hindi ka sure kung makakaipon ng pera or may mga balakid ako nakikita, maaring ganun sa iba, no? Kaya handun yung situation na maaring siya ay makancel or madelay pa siya for a while sa nakikita ko dito. Ganun. Maaring nagkakaroon pa ng mga a few options about dun sa bagay na yun. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, kuhanin mo. Tingnan natin ang dapat iwasan this week. O kung hindi man siya travel, kung ano may mga plano na to na pwede siyang makancel or madelay sa nakikita ko dito. Kaya yun ang pinaka-the best na no, kumbaga, bago pa siya makancel. Pero hindi naman sinasabi na madaliin mo yung mga plano mo. You need to think muna, no, kung kakayanin or hindi. No? Mas maganda kasi careful tayo sa mga plano natin. O kaya naman may tao dito na halimbawa manghihiram siya ng pera sa'yo o ikaw hingi ka ng pera, manghihiram ka ng pera sa kanya. Ayaw niyang mangako sa'yo. O sino man yun. Example ko lang to ayaw niyang makako sa'yo kasi hindi siya sigurado kung mapapautang ka niya o mapapahiram ka niya. Ganun. Yun. Dapat iwasan. Dapat iwasan ni Capricorn. Kumaga walang kasiguraduhan doon sa bagay o sitwasyon na yun. Dapat mong iwasan. Bakit? Parang lumabas siya dito, tapos 6-6. Diba? Bakit po? Bakit ano? Okay. Iwasan mo daw, ang galing 10 of Wands. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo, Capricorn, na ma-imbalance ka. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Andito yan, lumabas yan dito. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And iwasan mo yung you think negativity, ganyan, o iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng clarity sa mga gusto mong gawin o gusto mong ipaglaban this time sa nakita ko dito. And also, iwasan mo din yung magkaroon ka ng takot sa tatahakin mong mga situation o plano man yan o decision making. No, iwasan mo din yung magkaroon sa sarili mo na maging unproductive ka. Kumbaga yung hihintayin mo lang yung bunga na kusang bumaksak pero wala ka namang ginagawa.
Walang miracle. Okay? Walang miracle kapag hindi ka gumawa. You need to be very creative dito sa bagay na to, no? Kailangan mo mag-aksyon. Kung magiging unproductive ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong mangyari into your life, ang hirap talaga nun, no? Magkakaroon talaga ng mga misfortune. Ibig sabihin, hindi matutupad yung mga pangarap mo, di ba? Iwasan mo yun. You need to think positive, take it action, be creative. This is a breakthrough para sa'yo. Tandaan mo, kung ano may mga idea mo, actionan mo siya, and then the success to move forward, isa sa sa'yo mga kamay to, no? So nakita ko dito, kailangan mong maging very adventurous, ganyan. Create ka lang ng create, di ba? Kapag nadapa ka, create uli, di ba? The more experience na magkakaroon ka, the more na magsasucess ka sa buhay mo dito. Kaya you need to keep fighting sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan balanse. Iwasan mo na mapanghinaan ng loob. Ganun. Kasi maaring kung mangyayari yun sa buhay mo. Kasi dito sa nakikita ko dito, there's a missed opportunity na magaganap o mangyari sa buhay mo. Yun is medyo iwasan na natin yun, no? Yung mga missed opportunity na yun na maganap. Kailangan natin dito is mag-action. Tingnan natin, when it comes to a love, kamusta ang love ni Capricorn this April? Uy, the Lovers. Okay. Okay, when it comes to a love, uy, iba sa inyo siguro may mga makikilala kayo na mga bagong tao na, o baka meron na kayo iba, di ba? Ng bagong tao na magbibigay sa inyo ng pagmamahal this time sa nakikita ko to. Pero, kailangan mo munang alamin yun ha. Evidence nga di ba? Kung sino siyang tao siya. Sa nakita ko dito. Baka mamaya may asawa na siya. Baka mamaya may karelasyon siya. Di ba? Baka mamaya ipasok ka niya sa third wheel, di ba? Sa third party, sa nakita ko dito. Sana wag naman, no? Mm. Yan, may mga bagong new love na darating sa buhay mo, sa nakita ko dito. Or maaring ikaw yung kasal, di ba? Huwag nyo naman sana, kasi alam nyo, tandaan nyo, the bad karma is baka dumating sa inyo. Mag-ingat pa rin tayo, no? And then also, sa iba sa inyo, is yun nga, may tao na want ng open communication sa'yo, gusto niya ng partnership, gusto niya ng union or commitment. There's a new connection din ako na nakikita dito na nakikita ko sa kanya is binavalue ka niya or iba-value ka niya. Yun nga lang sana wala talaga siyang ka-connection dito. No, sa nakita ko to. Maaring iba sa inyo, matagal na kayo magkakilala ito, maaring kasamahan mo siya sa trabaho or nakikilala mo na siya, no? Or maaring iba sa inyo is dati niyo na siyang karelasyon na gusto niya uli magkaroon ng connection sa iyo dito. No, kumaganahan doon yung gusto niya magkaroon uli ng new beginning or new development sa inyong dalawa. Yun, maaring nandito yung magpo-focus siya sa iyo dito, no? Na magkaroon ng development sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo, kung kayo is mag-asawa nitong tao na to, nakikita ko naman happy. Happy yung card na nakikita ko. Wala naman ako nakikitang away dito. No? Kumbaga dito rin kasi si Ten of ganyan. Siguro, sometimes nagkakaroon lang ng feelings, emotions, hindi maaalis yun sa buhay ng tao na magkaroon ng, isa sa inyo is magkaroon ng feeling, emotion, no, na may mga iisipin gabi-gabi. Maaring iba sa inyo is magkakaroon ng mga pagkikita ng mga taong malalapit sa puso mo, kaibigan mo, family mo, ganyan. So nakita ko, magkakaroon ng mga happiness tulad ng sabi ko dito kanina. Yun. Nagkakaroon naman ng ng connection sa isa't isa. Yan. Ang nakita ko nga dito, iba dito kasal nga. Siguro, dito yung, o syempre ate, lahat kasal, may kasal talaga. Oo nga naman. Oh. Pero ang nakikita ko nga dito is, they value you. Dito. Andun yung, pagkakaroon ng, kasi when it comes dito kasi is,
a love. This is a love eh. Kumbaga din yung compassion and love dito sa sitwasyon na 'to. Siguro makakaramdam kayo ng mga happiness together, ganyan, together with your family, kung may anak kayo gano'n din. Yan, yung baka iba sa inyo, baka may ikakasal, 'di ba? Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang money ni Capricorn. Kamusta ang money ni Capricorn? April. Mabangan natin para medyo ano. Bakit? Okay, when it comes to your money, yes, Ten of Pentacles. Okay, when it comes to your money, nakikita ko naman dito na oo, minsan hindi natin maiiwasan, no? Na magkaroon ng mga disorganized situation when it comes to money, pero nakikita ko naman may direction siya. Ibig sabihin, pag sumasahod ka, napupunta talaga siya sa family mo, no? Sa nakikita ko dito, or sa bata. Sa nakikita ko dito, baka may nag-aaral, ganyan, sa mga anak mo. Yan, hindi natin maaalis yun. Pero, ang nakikita ko dito, maganda naman yung nagiging hangarin o maganda naman yung kinatutunguhan ng iyong kaperahan. Kahit na nandun yung sitwasyon na nagdadaanan mo talaga yung hirap at pagod dito sa pera na to. Yan. Andun naman yung maaring apart of the family, nagkakaroon ng mga pagtutulungan ng teamwork para mabunuan yung expenses when it comes to bahay, kaya sa loob ng pamilya, sa nakikita ko dito. Kahit minsan, nami-misalignment kayo, nagiging okay din naman sa nakikita ko dito, no? Yan. Kahit minsan, may kulang yung sahod ng isa, kulang yung sahod din ng isa, pero kapag nakapagsama na siya, nagiging okay siya. Kasi ito, bumaliktad kasi ito sa nakikita ko. Kaya ganun ang nasabi ko dito. Tapos ito rin bumaliktad din siya. Kaya ganun din yung nasabi ko. Baka sasabihin nyo na naman, ano ba to? Ataremayno ko to. Ano ba tawag dun? Basta yun na yun. Hirap pag ano. Yun. Yun na nakita ko ha. Sinasabi ko lang yung dito. Yung nasa card ha. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon naman ng solution kahit papaano. Kung nagkakaroon kayo ng mga misalignment or nagkakaroon ng mga problema sa pera, nakikita ko pa rin kasi nandito pa rin si Ten of Pentacles. Nasusolusyonan siya, kumbaga. No? Hindi siya totally na drain sa nakikita ko dito. Natatry mo pa naman siyang kontrolin at balansihin when it comes to money. Tingnan natin ang health. Health is sa lahat ha. Family, ganyan, sa'yo. Kamusta ang health ni Capricorn this April? Anong ibig niyo po sabihin? Okay, when it comes to unhealth, sa nakikita ko dito, okay, thank you. Wheel of Fortune. When it comes to your health, ang nakikita ko sa'yo, siguro, when it comes sa'yo, siguro pagod, sa nakita ko dito, siguro pagod. Yan, ang nararamdaman mo. May mga sitwasyon din, siguro minsan na hindi ka nakakabawi kasi no? Hindi ko alam why, pero siguro mag-change ka ng mga, ano ba to, ng mga gawain mo. Hindi ko naman sinabi mag-change ka ng trabaho mo, naku mahirap yan. Baka sabihin mo sa akin, mawalan ka pa ng trabaho. Hindi, kumbaga yung ano, halimbawa, magbigay ka ng time sa sarili mo. Kasi dito, parang nakita ko pagod siya sa nakita ko dito. No? Kumbaga, dito yung sitwasyon na baka napapabayaan mo yung sarili mo,
ganyan, baka nawawalan ka sa misalignment sa nakikita ko dito. And then also, baka hindi ka na nakapag-walk-walk, ganyan. O yung puro lang trabaho, trabaho ng trabaho. Alam mo yung kasi, ang tao kasi pag trabaho ka ng trabaho, tapos sasabihin, minsan, hindi mo naisip, minsan kasi naisip natin, trabaho ko ng trabaho, wala naman ako naiipon. Alam mo yun, yung mga ganun. Kasi we need kasi din to reset ourselves eh, no? Para magkaroon ka ng fresh start. Para magbigay ka ng time sa buhay mo na kahit na 1 week, eh, mag-relax, relax ka sa nakikita ko dito. Ganyan, baka napapabayaan mo yung sarili mo dito, no? Tandaan mo, you have a knowledge para magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, no? Baka yung iba sa inyo, eh, may tao kasi ako nakikita dito na maaring meron siyang sakit when it comes to blood, ganyan, blood. And then also, ganun din, mahirap huminga, ang nakikita ko dito. Yun lang ang nakikita ko, tsaka bandang heart or dibdib siya. Yun lang. Pero nagkakaroon siya ng cycle. Ibig sabihin, kung sino yung may sakit na to, patuloy-tuloy siyang kailangang gamutin. Ang nakikita ko dito. Kasi pinagtabi siya dito, kay The Fool. Ibig sabihin, forever siyang dapat gamutin or alagaan. Kung sino man itong tao na to, baka ikaw to, ganyan. Yun na nakikita ko lang dito sa ano. When it comes to health, sa'yo siguro pagod. Mag-relax ka rin sa nakita ko dito. Kung pagod ka na sa trabaho mo at hindi nagsasucess, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo mag-direction. Wala naman ako sinasabi dito na umalis ka doon. Pero nasa sa'yo kasi yung desisyon na to sa nakita ko dito. Pero hindi ko nakikita aalis ka kasi nandito to, dalawang to. No? And then, andito rin yung sitwasyon na may nakita ko dito nagiging pasaway. Sana hindi ikaw yung nagiging pasaway when it comes sa health issue mo. Sa nakikita ko dito, baka mamaya lahat kinakain mo, di ba? You need to protect din yung kinakain mo, pinapasok mo sa tiyan mo, no? Kasi baka nga ang mangyari niyan ma-high blood ka naman or ano, kailangan balancing, no? O baka magkulang-kulang ka sa vitamin. Yan. Ingat pa rin sa health. Tingnan natin ang opportunity mo this week. This week, this month. Opportunity niya this month, April, Capricorn. Ano po to? About ano yan? Okay, opportunity mo this month. Ang nakikita ko sa'yo, maaring ikaw, ma-stagnant, no? This month sa nakikita ko to. May mga iisipin ka raw gabi-gabi or baka iba sa inyo is managinip kayo ng baka mas more kayong managinip this month din sa nakikita ko dito. And then also, may mga harapin ka na isang decision dito Ganyan, sa nakita ko dito. Para may mga didesisyonan ka na medyo mahihirapan ka also this month. Ganyan. Siguro may mga decision making to fix, ganyan, ayusin, lakarin, ganyan. O magdadalawang isip ka sa bagay na yun. O kaya this month din ang nakikita ko dito baka makaramdam ka ng takot, ganyan. Kumbaga doon nga si fear of the unknown, kumbaga sa nakita ko rin kanina. Ay yung iba dito, siguro this month din, sa nakikita ko dito, magkakaroon ka kasi may mga struggle or may uncontrolled situation, ganyan. Sana this week walang mangyaring a little bit of conflict or sana ano lang, baka maguluhan ka lang, no? Maguluhan ka sa mga decision making mo this time. Kung ano yung mga ilelet ko mo, ayusin mo, ganyan. Kung ano yung mga magiging interest mo, ganyan. May pagkalito kasi ako nakikita, no? Sana walang mangyaring puot o galit o pag-aaway. Sana, no? Siguro kung mangyari man iyon, alam ko naman na patient ka, no? Hindi naman lahat pala. Hindi lahat.
yung iba lang. Pero kung hindi ka patient, maging patient ka, no? Para mas maganda kasi mag-fix siya. Kumbaga, pag-isipan muna natin kung ano yung mga sasabihin natin, ganyan, sa nakita ko dito. And then also, sa iba sa inyo is malalack of direction ka raw this month. Sana wag naman. Sana wag naman. Kontrahin natin to. No? Yun ang mga nakikita kong mangyari dito. Malalack of direction ka, may mga pag-iisipan ka na kung ano yung mga ililet ko mo o hindi, o kaya yung mga ikakat mo o hindi. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng choices, ganyan. Halimbawa, may lalakarin ka, o kaya may susuportahan ka, o kaya may kakausapin ka. Magdadalawang isip ka doon. Ay, dapat ko bang puntahan yun? Ay, dapat ko ba siyang kausapin? Ay, wag na. Ibablock ko na lang siya. Yung mga ganun. Example ko lang yun yung ganun. May mga, may mga didesisyonan ka raw. Tingnan natin ang advice. Advice po kay Capricorn. May travel kayo? Pag-uusapan daw kayo, Capricorn. May nakita ko. Or magkakaroon ng isang communication from a distance na tao. Baka makareceive ka ng text, communication, news, ganyan. Maaari nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar siya, nasa ibang baryo, ganyan. Para makaka-receive ka ng text or ikaw ang magte-text sa kanya, no? Or communicate. O kaya ang advice sa'yo, sinasabi dito na you need to start a new beginning sa buhay mo, sa nakita ko dito, and may mga dapat kang abandonahin na o alisan, no? Kumbaga, this is the time na rin na magkaroon ka ng pagpapasya or decision making ito sa nakita ko. Yun na, kailangan mo magkaroon ng instruction sa mga gusto mong gawin na buuin o i-reveal o kung ano man yan. No? Kung ano mga gusto mong gawin na goal this time sa nakikita ko dito. Abandoning the past, abandoning the old version of you, ang nakikita ko dito. This is a time mo magkaroon ng mga bagong beginning of your journey, new energy sa nakita ko dito. And then also, ilabas mo yung power mo, focus and pursue mo daw yung mga idea na gusto mong i-pursue. If you have a new project, gawin mo yun, pero kailangan mo magkaroon ng pagpapasya doon na para magkaroon ka ng clarity doon. Gawin mo muna to si evidence, no? Halimbawa, sa love life mo, di ba? Ganyan. O kaya sa trabaho mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, o yung mga gagawin mo na gusto mong i-pursue na gusto mong magkaroon ng victory and success doon. No, tandaan mo, you have a wisdom to clarity. Yung lahat ng goal o project na gusto mong gawin this time, pero kailangan mo ng evidence or kailangan mong baguhin din yung sarili mo sa nakikita ko dito. Pero alam ko naman na matatag kang tao. Ganyan. Tandaan mo, you are the authority of your life. Wala kang dapat nasisihin at the end dahil the choices is always available is nasa sayo. Lahat na magiging choices mo, ano man ang mangyaring result nun o outcome, ikaw ang may gawa nun, ikaw ang may choices nun. Kaya ang sinasabi dito, evidence, kailangan ay pag-isipan mo munang maigi ng 200 times ang mga gusto mong i-pursue sa buhay. Kung kailangan pag-aralan mo, pag-aralan mo maigi. Kailangan magdesisyon ka ng clear at magkaroon ka ng magandang sistema, no? Sa nakita ko magkaroon ka ng logic organized sa lahat ng aspeto ng buhay mo. 'Yun. Tanda mo, you are the leader ng buhay mo. You are the authority. Kumbaga. No, this is a breakthrough para sa iyo na magkaroon ka ng mental clarity kung ano yung mga bagay na gusto mong abandonahin o mga bagay na gusto mong baguhin. Yun. Pag-isipan mo maigi. Arigato namaste, God bless.